Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Sas Rugando Saso. Sabi lang niya, Ses Drilon, binasag mo naman si Rimulya. Tapos may umiiyak na emoji. Nakakalungkot. So, paano binasag o sinupalpal, binuking ni Ses Drilon si Rimulya. Ito, mayroong interview sa, I think, One News PH. Itong si Ses Drilon, mga veterano na ito. Mga kabats ito ni na Corina Sanchez, ni Karin Davila. Saludo ako dito kay Ma'am Ses Drilon. Ito yung may mga prinsipyong journalist. Veteran journalist Ses Drilon challenged DILG Secretary Junvic Rimulya regarding his potential 2028 presidential bid. So, yan, yung question and answer nila hanggang napunta sa viral. Yung sagot ni Rimulya, sabi niya, I will not run if he, meaning si PBBM, if he will not endorse me. So, viral yon. Ang hindi masyadong na-emphasize, yung response ni Ses Drilon. Sabi ni Ses Drilon, ito na yung pagbasag, supalpal. na nahimasmasan pa sa ano. Sabi ni Ses Drilon, with his negative rating, Pangulo, negative rating, how can that endorsement mean anything? Ay, nako. Ibig sabihin, hindi naisip yun ni hindi naisip yun ni Rimulya. Basta importante lang, endorse siya ng Pangulo. Okay lang kung ang mag-endorse na Pangulo sa iyo, kagaya ni Tatay Digong, na ang rating niya mataas. Kahit si former late President Nonoy Aquino, mataas din ang exit rating niya. Basta, hindi siya mababa. Nasa above 50 ang alam ko eh. So, marami pa rin ang satisfied kay performance ni President Pinoy nung umalis siya. Hindi katulad ditong presidente ngayon na nakaupo pa siya, negative na. O itong pinaka-latest yung lumabas SWS. Negative 3% ang kanya. Samantalang si BP Sara, positive 31. Layo. So, ano ang epekto ng pag-endorse ng Pangulo? Siguro, machinery. Kasi, siyempre, silang nakaupo eh. Mga governors, mga mayors, pwede nilang nadiktahan ba o whatsoever, pondo. Pwede nilang magamit ang pondo. Yun ang advantage kung ikaw ang endorse ng administration. Kaya lang, history, hindi lahat ng ini-endorse ng administration ay nananalo. Example, panahon ni Tatay Digong. Nung kumandidato si Tatay Digong, ang nakaupong presidente, si Pinoy Aquino, ang kandidato niya, Mar Rojas. Si Mayor Duterte, maliit lang na kandidato. First time na may taga Mindanao na lumaban ng ganong mga big fish sa politika. Anong nangyari? Wala. Nalampaso si Mar Rojas. Ito, nung unit team, sikat na sikat si Duterte, itong si BBM,
na isakay siya sa unit team. Kaya nanalo ang unit team dahil nandyan yung anak ng presidente. Maraming bumoto kay BBM dahil kay BP Inday Sara, Mayor Sara. Kami, mga pamilya namin, malaki-laki ang pamilya namin dito sa Mindanao, mga Ilocano. Dahil kay Mayor Sara, kasi mga Duterte kami mula sa pool. Kasi nakita namin ang Duterte brand of governance sa Davao. So, naniniwala kami nga kung anong nagawa ni Mayor Duterte sa Davao, magagawa niya sa buong bansa. Kaya, nung nabuo yung unit team, binutuhan namin si BBM. Kahit mga Ilocano kami, kung nagkalaban, lumaban si then Mayor Sara as president noong 2022, wala yang Bongbong Marcos na yan kasi hindi namin kilala. Ang kilala namin, yung Marcos Sr. Bongbong, wala. Tumatak na yung isipan ko noon na parang happy-go-lucky guy siya. Kaya lang dahil nga sa Marcos Jr. at naisama kay BP Sara, kaya binutuhan namin. Kaya nabudol pala tayo. Ngayon, gustong magpa-endorse? Sige. Bakit hindi? Talagang hindi papayag ang Marcos Jr. administration na wala silang kandidato sa 2028. Kaya ito ang problema ngayon ng kakamping. Kasi nananawagan sina Trillanes, sina Llamas, Hontiveros na kailangan daw ng unity nila para matalo nila sa BP Sara. Paano sila mag-unite with Marcos camp? Na nandyan si John Vic Remulla na very loyal sa mga Marcos. Sa interview yun ni Sis Drilon, na nalaman ko na 40 years na itong pamilya Remulla na sumusuporta sa Marcos. 40 years. 1979 pa daw Marcos na sila all throughout hanggang ngayon. Kaya very loyal ang Remulla sa mga Marcos. At yan, nakikita ko, kung may kandidato na i-endorse ni PBBM, it will be Remulla. So, good luck po, Secretary John Vic Remulla. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan og sin. So mao na ni ang iyang balay. So mao na ni ang itsura sa balay sa ni Angkol sa tagaan mo og gero. So makita gid nimo nga mga dako na kayo og buslot mga dako na gid kayo og buslot. So karon Kol, pila na ni katuig ang inyong balay nga inani nang itsura sa inyong mga atop? Mga 15 na gini katuig. 15 na katuig. Oo. So nga naman sa kadugayon na nga 15 na katuig ug buslot na kain yung atop, wala gid mo nakapuli og atop. Mo lagi problema lagi, lisod kay panginabuhi. Lisod kayo ang panginabuhi. Oo, natay makuan na igor sa pamilya. Igor sa pamilya gyud. Tungod sa kalisod wala mo nakapalit og yero. Hindi gid makaya pa ito. Di makaya paliton. Bisan pa ang kuan unsa day imong trabaho Kol? Magkuan ra magsakom-sakom. Mag-umalang. Mais. Oo. So naa pa ka estudyante? Naa. Pila ka bukang yung estudyante? Tulo. So unsa na yung mga grade? Kay isa na eskwela ako sa college pero gobyerno lagi gyapon nang kuan kay di man ako makaya. Di na makaya gyud. Oo. Tungod sa kalisod. Ang isa grade 11. So lisod gyud. Sa kuan. Sa allowance sa atong estudyante. Oo.
Ay dako kay salamat sa Ginoo ug labi na sad sa naghatag sa amo anisin nga maayuhan na gid mo ni among kuan. Yung balay. Among balay. Oo. So salamat ka. Salamat Oo, kayo, salamat salamat kayo. sa Ginoo.